Sarah POV. Hindi ko alam kung kaya ko bang paninigan ang eksperimento kong pang-aakit kay Robbie, pero parang hindi ko na yata kaya, lalo nang maramdaman ko na nag-uumpisa ng maglumikot ang kanyang palad mula sa aking hita paakyat. Pigil ko din ang sarili ko na gumawa ng kahit na anong reaksyon. Ayaw ko rin kasing mahuli na nagtutulog-tulugan lang ako at sinadya ang ganitong posisyon para akitin siya. Kaya lang talaga siguro ipinanganak na pilyo itong si Robbie dahil ilang saglit lang naramdaman ko ng paghaplos ng palad niya sa mangay, bukana ng aking pearl. Pakaramdam ko kakapusin na ako sa aking paghinga. Hindi ko na kayang nararamdamang kakaibang damdamin na kaagad na pumukaw sa kaibuturan ng aking pagkatao. Para na akong sinisilihan na hindi ko mawari kasabay ng pagdilat ng aking mga mata at mabilis na napatihaya ng higa sa pag-asang tatantanan na ni Robbie ang ginagawa niya dahil gising na ako. Anong ginagawa mo? Kunwari inosenteng tanong ko sa kanya. Kaya lang hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Bigla ba namang hinubad sa mismong harapan ko ang kanyang suot na bathrobe at mabilis na dumagan sa akin. Kaga naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Teka lang, Robbie, ano? Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na mabilis niya inangkin ang labi ko. Kagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi itong inaasahan ko eh. Bakit ba napakapusok niya na naman? Bubuntisin kita ngayon pa lang. Bubuo tayo ng malaking pamilya. Mahina niyang bigkas kasabay ng kanyang pagbulwak sa kaloob-looban ko. Hindi ko na namalayan pa ang sumunod na nangyari, basta naramdaman ko na lang ang paghiga ni Robbie sa tabi ko. Hingal na hingal din habang nakayakap sa akin samantalang ramdam kong pananakit ng aking katawan. Happy, narinig kong mahina niyang bulong sa may tenga ko. Ramdam kong init ng kanyang katawan na nakayakap sa akin. Yes, super. Kaya lang parang may sugat ako sa pearl eh. Hindi ko napigil ang reklamo sa kanya. Isang mihinang pagtawang naging sagot niya kasabay ng lalong paghigpit ng pagyakap niya sa akin. Normal lang yan dahil itong first time mo. Masasanay ka din sweetheart sa paglipas ng mga araw. Lalo na't hindi ako papayag na hindi natin uulit-ulitin ang mga nangyari sa atin ngayong gabi. Mahina niyang bulong sa akin. Hindi ko naman napigilan ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi ko. Hindi ko alam kung ilang oras lang ako nakatulog kagabi pero nagising na lang ako kinaumagahan na sobrang bigat ng pakiramdam ko. Nanunuyot ang lalamunan ko at nang damhin kong aking sariling temperature sa aking noo, napansin kong sobrang init ko. Wala sa sariling napatitig ako sa katabi kong si Robbie, na noon ay himbing na himbing pa rin sa pagtulog. Pagkatapos, napasulyap ako sa orasan na nasa nightstand at doon ko napagtanto na halos 7:00 na pala ng umaga. Kapag mga ganitong oras, pareho na kaming nagpe-prepare ni Robbie para pumasok na opisina pero kakaiba yata ngayon. Tulog pa rin siya na akala mo walang balak pumasok ng opisina. Heist, sobrang sakit ng katawan ko. Hindi kaya nasobrahan ako kagabi sa aming pagniniig kaya itong naging kapalit. Ilang beses niya ba akong inangkin kagabi? Maraming beses, paulit-ulit na akala mo wala nang bukas. Kaya nga halos umaga na rin kami nakatulog eh. Kaya siguro hanggang ngayon tulog na tulog pa rin tong si Robbie. Napagod din siguro siya ng sobra. Robbie! Mahina akong bigkas habang titig na titig ako sa payapa niyang muka na natutulog. Mukha naman siyang mabait. Napaka-inosente ng mukha niya kung tititigan pero bakit mas ugali niya paminsan-minsan? Wala sa sariling naiangat kong isa kong palad at diretso yung humaplos sa pisngi ni Robbie. Hindi ako makapaniwala na katabi ko na siya sa kama. Grabe, hindi ko akalain na naisuko kong sarili ko sa kanya. Sarah, tulog pa tayo, maaga pa. Narinig kong mahina niyang sambit sabay hawak niya sa kamay ko. At dinala niya yon sa kanyang labi at masuyong hinalikan. Otomatik kong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko sa simpleng gesture niyang iyon sa akin. Masakit ang ulo ko eh. May lagnat yata ako. Malambing kong sambit. Napansin kong dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at kunot noon na tumitig sa akin. Anong sabi mo? Masakit ang ulo mo? Bigkas niya sabay bitaw sa kamay kong hawak niya at dali-dali niya idinampi ang isa niyang palad sa noo ko. Nagulat pa nga ako ng pagkatapos niyang gawin yun. Mabilis siyang bumangon na akala mo ni natataranta. Ang taas ng lagnat mo, sweetheart. Teka lang, dadaling kita sa ospital. Kaagad niyang sambit at kahit na masama ang aking pakiramdam, dahan-dahan na rin akong bumangon.
Ano ba ang sinasabi niyang dadalhin ako sa ospital? Hindi ba pwedeng magpahinga na muna at pakiramdam ang sarili? Baka mamaya lagnat laki lang ito eh. Kaya lang hindi na din naman natuloy ang pagbangon ko dahil muriran ako napahiga na maramdaman ko sobrang pananakit ng buo kong katawan. Para akong binugbog na hindi ko mawari. Teka lang, huwag ka nang bumangon. Sandali, bibihisan lang kita. Dito ka lang. Nataranta niyang bigkas at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang mapansin ko mabilis ang hakbang na naglakad si Robbie patungo ng pintuan ng silid. Robbie, sandali! Malakas kong tawag sa pangalan niya. Mabilis naman siyang naglakad pabalik sa akin. Saan ka pupunta? Kunot noo kong tanong sa kanya. Kina mami, hihingi ng tulong. Dito ka lang, promise. Babalik agad ako. Kaganyang sambit at takmang muling hakbang paalis nang maagap ko siyang nahawakan sa kanyang kamay. Na ganyan ang ayos mo. I mean, wala ka pang suot na kahit na anong kasuotan at baka may skandalong makakita sa'yo na tumatalbog-talbog yung alaga mo. Natatawa ko ng sagot sa kanya, sabay titig sa kanyang alaga na malaya ko na pagmamasdan. Shit, bakit hindi ko to napansin? Bakit ngayon mo lang sinabi? Mabilis yung sambit at takmang bibitaw sa pagkakahawak ko sa kamay niya. Pero mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Kahit masakit ang buo kong katawan, nasa mood pa rin ako maglambing kaya huwag na huwag siyang lumabas ng silid na ito hanggat hindi ko sinasabi. Teka lang, dito ka lang. Huwag kang umalis please. Malambing kong sambit. Napansin kong matiim niya akong tinitigan sabay upo sa tagiliran ko. Ni hindi niya man lang ang inalintana na wala siyang ni isang saplot sa katawan. Actually parehong wala kaming saplot at ang pagkakaiba lang namin dalawa. Natatakpan ng buo kong katawan ng makapal na comforter. Kailangan nung madala sa ospital. Kailangan nating humingi ng tulong sa labas. Mahina niyang sambit sabay haplos niya sa noo ko. Dahil nakaupo siya sa tagiliran ko, hindi ko na napigilan pang sarili ko na mapayapos sa kanyang bewang. Wala na rin akong pakialam noong dumantay ang braso ko sa matigas niyang alaga. Sinubsob ko din ang mukha ko sa tagiliran niya. Dito ka lang, lagnat laki lang naman yata to eh. Ayaw kong umalis ka sa tabi ko. Tabi ka sa akin tapos yakapin mo ko, please. Malambing kong sambit. Ay, ambot na lang talaga. May nangyari lang sa amin kagabi pero parang hindi ko na rin kilalang sarili ko. Hindi ako to eh. Hindi naman ako ganito ka-clingy pagdating sa isang lalaki. First time ko to't mukhang kay Robbie ko lang gagawin. Ano bang nangyari kay Sarah? Tinawagan ko ng family doctor natin at parating na siya. Kaagad na bigkas ni Mommy. Habang nakahiga pa rin ako dito sa kamat na sa tabi ko si Robbie, na hawak-hawak ang aking kamay. Pinigilan ko kanina si Robbie na huwag nang ipaalam kahit kanino ang kalagayan ko dahil lagnat laki nang naman siguro to pero lalong lumalayat ang trangkaso ko. Mas mahapdi na rin ang hindi hamak ang aking puwerta nung umihi ako at dumoble na din ang pananakit ng aking katawan. Nakasuot na din kaming dalawa ni Robbie ng komportableng damit, kaya lang kailangan siguro naming palitan ng kobre kama ng bagong sapien. May mga patak ng dugo kasi na alam kong galing din sa akin at tinakpan lang namin yun ng bagong kumot para hindi mapansin ng mami niya at kahit na kung sinong papasok sa silid na to. Mamaya na lang siguro namin gagawin ang pagpapalit pagkatapos naming makausap ang mami niya. Hindi ko nga alam, Mom. Basta nagising na lang siya nang ganyan na siya. May lagnat na at dumadaing na pananakit ng kanyang katawan. Kagad na masagot ni Robbie sa kanyang ina, nasa ganun silang kondisyon. Nang muling bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang dalawang kasambahay. May bitbit silang mga pagkain at mukhang mainit pa dahil umuusok pa yon na nakalagay sa tray. Pakainin mo na muna si Sarah. Aabangan ko si Dr. Rodriguez sa labas. Bigkas ni Mommy Priscilla at mabilis nang lumabas ng silid. Pagkatapos na maipatong ng dalawang kasambahay ang mga pagkain sa maliit na mesa, mabilis na din silang lumabas kaya naman naiiwan kaming muling dalawa ni Robbie dito sa silid. Galit bang mami mo? Baka mamaya iniisip niya na naging pabigat na ako. Hindi ka na tuloy nakapasok sa opisina. Kaagad kong sambit. Bigla tuloy ako nakaramdam ng hiya, lalo nang hindi nakaligtas sa paningin ko ang nag-aalalang mukha ni Mommy Priscilla kanina. Huwag mo nang pansinin si Mommy, ganyan talaga yan kapag nag-aalala. Akala mo palaging galit. Saka huwag mong isipin niyang pagpasok ko sa opisina. Ako ang boss at makakapaghintay ang trabaho. Ang importante sa akin ngayon, magiging maayos ang kalagayan mo, sweetheart. Masuyo niyang bigkas sabay halik sa noo ko. Dinampot niyang isang pinggan na may laman ng pagkain at akmang susubuan niya ako. Pero mabilis akong umiling. Wala pa akong gana saka hindi na yata ako sanina kumain ng breakfast.
Kaagad kong reklamo sa kanya. Gusto ko siyang pagbigyan dahil willing naman siyang subuan ako pero natatakot ako na baka isuka ko lang lahat. Mas nakakahiya yun. Magkakalat pa ako eh. Hindi pwedeng hindi ka kumain, Sarah. Baka mas lalong makasama sa'yo kapag walang laman. Ang sikmura mo eh. Mas yun yung bigkas at muli niya akong sinubuan. Otomatiko na panganga na lang ako dahil ayaw ko na rin naman siyang mag-alala sa akin. Kakain na nga lang ako. Mga 3 subo lang siguro. Abala ko sa pagkain ng pareho naming narinig ang mahinang pagkatok sa pintuan ng silid. Dali-dali namang tumayo si Robbie at naglakad patungo doon at pinagbuksan ko sinong kumakatok. Kaagad na bumungad sa paningin ko si Mami Priscilla. Kasamang isa pang babae na mukhang doktor na tinutukoy niya kanina. Nandito na si Doc Rodriguez. Hayaan mo munang mating na si Sarah. Kaagad na bigkas ni Mami Priscilla. Napansin ko kaagad na naglakad palapit sa akin si Doc at sinuri ako ng tingin habang tahimik lang na nakatayo si Robbie sa kabilang bahagi ng silid. At tahimik na nanonood sa aming dalawa ni Doc. Anong nararamdaman mo, Iha? Anong masakit sa'yo? Masuyong tanong ni Doc. Mukha naman siyang mabait kaya pwede ko talagang sabihin sa kanya kung anong concern ng katawan ko. Wala sa sariling napasulyap na muna ako kina Mommy Priscilla at Robbie. At gamit ng mahinang boses halos pabulong ako sumagot kay Doc. Ang buo ko pong katawan lalo na po yung puwerta ko, Doc. Nahiya akong sagot. Napansin ko na tigilan to sabay titik sa laig kong expose sa kanya at nakangiting bumaling kina Mommy Priscilla. Nanonoy kitang-kita pa rin ang pag-alala sa mukha. Alam ko na kung anong problema ng daughter-in-law mo, Priscilla. Magre-reseta ako ng gamot para sa kanya. Ganito talagang reaksyon ng mga babaeng first time na nakipagtalik. Nakangiting bigkas nito. Parang gusto ko na rin tuloy lumubog sa kinahigaan ko. Dahil sa sobrang hiya. Ang bulgar naman ni Doc. Talagang sinabi niya at alam na alam niyan tungkol dito. Sa bagay, doktor nga, diba? Kaya kabisado niya talaga kung anong trabaho niya. So, ibig mong sabihin, hindi naman ganun kalala ang kondisyon ni Sarah. Nagagaling din naman siya kaagad. Tanong naman ni Mommy. Mabilis siyang naglakad palapit sa amin kaya naman mabilis kong inangat ang kumot para matakpan ang mga kiss mark na nasa leeg na. Si Robbie ang may gawa. Yes, pero bawal na muna sa kanya makipagtalik hanggat may sugat pa sa puwerta niya. Baka ma-impeksyon at mas lalo siyang mahirapan. Nakangiting wika ni Doc. Hindi ko mapigilang mapangiwi at mabilis na nag-iwas ng tingin kay Mommy. Samantalang si Robbie naman ay mabilis na naglakad palapit sa amin at tinawakan ako sa aking kamay. Ma'am, pwede bang sa labas na lang kayo mag-usap? Saka ako itong asawa, Doc. Kaya dapat sa akin mo sinasabi yung mga ganyan. Reklamo ni Robbie. At nagsungit pa nga pero malakas na tawa lang naman ang naging sagot ni Mommy. Sabay hila sa doktor palabas ng silid. Ikaw talaga, nagsusungit ka na naman. Hindi ko mapigilang bigkas kay Robbie nang kami na lang dalawang naiwan dito sa silid. Paano hindi magsusungit? Napakabulgar ng bibig ni doktora. Hindi ba pwedeng sa akin na lang sabihin kung anong problema? Kaysa sabihin niya pa kay Mommy. Nakasimangot niya namang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Mga ganitong ugali yata ni Robbie ang dahilan kaya lalo akong na-in-love sa kanya eh. Teka, kamusta nga palang pakiramdam mo? Sorry ha, nagkasakit ka patuloy dahil sa akin. Mahina niyang bigkas. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang yun, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Doc? Normal lang daw itong nararanasan ko ngayon sa mga first timer. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na kaagad na gumuhit ang pilyong ngiti sa labi niya. Oo nga eh, at sana wag kang madala, Sarah. Ang sarap mo kaya. Bigkas niya sabay dila niya sa sarili niyang labi. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Masarap ka dyan, hindi na daw muna pwede kung ano man yung iniisip mo. Hanggat hindi pa ako gumagaling, nakanguso kong bigkas. Mahina naman siyang natawa. Of course, kaya nga kakausapin ko na masinsinan si doktora. Tatanungin ko sa kanya kung ano nang pwedeng gawin para mapabilis yung paggaling. Nakangisin niyang sagot. Wala sa sariling napairap na lang ako. Hindi pa ba siya kontento? Ilang beses niya na akong naangkin kagabi. Pero kung makaasta akala mo nakukulangan pa. Palaging sabik. Baka mamaya mabilis kang magsawa sa akin ha. Ngayong naisuko ko ng katawan ko sa'yo, dapat lang na magkalinawan tayo. Ayaw ko nang tumiti ka sa ibang babae. Kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Nainis kong sagot sa kanya. Mabilis naman siyang naupo sa tabi ko at sabay hawak sa kamay ko. Promise, hindi na talaga ako titingin sa iba. Kaya lang naman hindi ko nasusunod ang nais mo noon dahil kaibigan kong kapatid ni Bubbles. Isa pa, high school pa lang kami, girlfriend ko na siya at sa lahat na naging girlfriend ko,
Siya itong hindi bumibitiw sa akin. Seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Ibig mo bang sabihin siya ang first love mo? Paano yan kung first love mo siya? Pwedeng hindi siya mawala sa puso mo. Mahirap sa'yo na makalimutan siya. Mapait kong bigkas. Ewan ko ba pero parang bigla na lang ako nakaramdam ng lungkot. Sa narinig ko pa naman mahirap daw kalimutan ang first love. Bumabalik-balik ang alaala at naniniwala ka naman. Hindi totoo yan. Saka paano ko siya naging first love kung hindi ko naman naramdaman sa kanyang naramdaman ko para sa'yo? Nasuyo niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik, nagtataka ako napatitig sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Mahinang tanong ko sa kanya. Hindi kasi malinaw ang sagot niya eh. Gusto ko makasiguro kung tama bang tumatakbo sa isipan ko at naramdaman ng puso. I love you, Sarah. Sa maniwala ka man or hindi, ikaw ang first love ko. Sa'yo ko lang naramdaman ng tunay na pag-ibig. Ikaw lang din ang nag-iisang babae na hindi mawala-wala sa isipan ko una pa lang kitang nakita. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala at napatitig sa kanya. Ibig mo sabihin, unang pagkikita pa lang natin na love mo na kaagad ako? Kaya ba bigla ka na lang nangahalik? Gulat kong bigkas. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, unang kita ko pa lang gusto na kita. Gustong-gusto na kita at kung pwede lang huwag na ako umalis sa probinsya niyo. Huwag ka lang mawalay sa paningin ko. Ginawa ko na sana. Hindi ko kasi talaga akalaing may love ako sa isang kagaya mo. Na kung kumilos, talo pang maton. Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Baka naman sawa ka na sa mga sexy kaya bigla ka na nang na-in-love sa akin. Nakangiti kong tanong sa kanya. Napansin ko naman ang pag-angat ng taas ng labi niya bago niya ako tinitigan. Ang sabihin mo, ikaw ang pinaka-sexy sa lahat kaya nababaliw ako sa'yo. Seryoso niyang bigkas. Parang gusto ko tuloy mamilipit sa sobrang kilig. Punong-puno na nga ng pagmamahal ang puso ko. Dinagdagan niya pa talaga ng matatamis na salita. Sinong hindi kikiligin at lalong hindi ma-in-love sa isang kagaya ni Robbie? Kahit nga lesbian ako dati, napalambot niyang puso ko at basta na lang bumigay. Maniniwala lang ako sa sinabi mo kapag hanggang sa pagputi ng ating buhok, magkasama pa rin tayong dalawa na hindi ka titingin pa sa ibang babae kahit na kailan. Seryoso kong sambit. Promise, hindi na. Ikaw lang at sayo ko lang ilalaan ang buong oras at panahon ko. Mamahalin kita habang buhay at ready na ako magpakabait palagi basta kasama lang kita palagi, Sarah. Nakangiti niyang sabit-sabay dampin ng labi niya sa noo ko. Wala sa sariling mahigpit ako napayakap sa kanya. I love you too, Robbie. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Malambing ko ding bigkas sa kanya. Wala tuluyan ang bumigay ang puso ko. Kaya sarap kasi ng ganito, ang sarap ma-in love. Sweetheart, kailangan ng malagyan ng gamot. Wala ka namang dapat na ikahiya dahil nakita ko naman na to eh. Malambing na bigkas ni Robbie habang nakaupo siya sa paanan ko. Saglit niya akong iniwanan kanina dito sa silid at pagbalik niya, may daladala na siyang gamot na nireseta ni Doc. Isang cream na kailangang ipahid sa puwerta ko at gusto itong si Robbie na siyang maglalagay. Kanina niya pa ako pinapabukaka para malagyan niya na daw ng gamot pero puro tanggi ako. Nakakahiya kaya? Kahit naman nakita niya ng puwerta ko, nakakahiya pa rin bumukaka sa harapan niya, no? Lalo na't kailangan niyang pahiran ng cream. Ibig sabihin, hahawakan niya na naman ang pagkababae ko. Hindi nga pwede Nakakahiya. Lumabas ka na muna ng silid at ako nang bahalang maglagay niyan. Ngiya akong sagot sa kanya. Pakiramdam ko nga sobrang pulang-pula na ng pisngi ko dahil sa hiyang nararamdaman. Sarah naman ano pa bang ikinakahiya mo sa akin? Gayon nakita ko na nga hindi ba? Hindi din pwedeng ikaw maglagay niyan dahil baka hindi mo malaya ng maayos. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ba si mommy ang maglalagay nito? Seryoso niyang bigkas. Kagad naman nalaki ang mga mata ko kasabay ng pagsunod-sunod na pag-iling. Ano ba tumatakbo sa kokote niya? Ayaw ko nga magpalagi sa kanya dahil nahihiya ako. Maano pa kaya si iba? Heist, okay fine pero bilisan mo lang ha. Huwag ka rin masyadong tumingin. Mahina akong sagot sa kanya sabay iwas ng tingin sa kanya. Sa sobrang sarap na naranasan ko sa makailang ulit niyang pag-angkin sa akin kagabi, hindi ko namang akalaing aabot sa ganitong sitwasyon ng kepay ko. Namaga at nagkasugat-sugat, kaya wala talagang choice kung hindi ang gamutin. Hindi na ako nakaimik pa nang maramdaman kong tinaas niyang suot kong duster dress. Pagkatapos noon, buong ingat niyang hinubad ang panty ko at pinabukaka sa harap niya. Hindi ko na mapigilan pang pamapikit dahil sa hiya.
Nagdarasal na sana matapos ng lahat, kaya lang na maramdaman ko na para bang hindi naman kumikilos si Robbie sa paanan ko. Dahan-dahan ko idinilat ang aking mga mata at ganun na lang ang gulat ko nang mapansing siyang walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin, Pearl. Ano yun? Pinagmamasdan niya na lang? Hindi niya ba papahira ng cream kagaya ng nais ng mangyari kanina pa? Robbie, bilisan mo na. Malamig na eh. Kunwaring nainis kong bigkas. Pero sa totoo lang, sobrang nahihiya ako. Ha? Sorry. Nahina niya bigkas at napansin ko pang paggalaw ng Adam's apple niya. Kitang-kita ko rin sa kanyang mukha ang hindi may tagong damdamin. Damdamin ng pagpipigil at pagnanasa. Pambihira, hindi pa ba talaga siya kontento sa nangyari sa amin kagabi? Huwag niyang sabihin na nag-init pa rin siya habang nakatitig sa namamaga akong perlas. Hayes, pasaway. Hindi ko mapigil ang mapadaing na maramdaman ng pagdampi ng cream na pinahid niya. Paano ba naman kasi kasama yata pati daliri niya dahil ramdam ko rin ang pagsayad nun? Bilisan mo na please. Mahina akong bigkas at hindi ko mapigil ang mapaigtad sa tuwing lalapat ang gamot sa puwerta ko. Malamig din kasi sa pakiramdam, dagdagan pa ng kakaibang pagtitig ni Robbie sa bahaging yun. Tapos na, maya may mahina niyang sambit, kagad naman ako nakahinga ng maluwag. Salamat naman at natapos na din, makakahinga na rin ako ng maluwag. Hindi na ibinalik ni Robbie ang panty ko na nahubad pagkus basta niya nalang ibinabang duster dress na suot ko. At kinumutan ako. Walang imik siyang tumayo at hindi man lang nag-iwan ng kahit na anong salita at akala mo natataing. Mabilis na naglakad papasok ng banyo. Nagtataka na sundan ko na lang siya ng tingin. Ano kayang nangyayari sa taong yun? Ang weird niya ha? Mahina akong bigkas mula sa pagkakahiga sa kama. Dahan-dahan akong bumangon at sumandal sa headboard ng kama at dinampot ang aking phone na nasa tagiliran ko lang. Hindi pa naman ako inaantok kaya magsi-cellphone na muna ako habang hinihintay ko ang paglabas ni Robbie sa banyo.